Ayan mga kaboses, mga kababayan, ewan ko lang kung nakita nyo na ba itong video na ito, no, na interview ni General, talaga naman pong general pa rin ito, no, si Nicolas Torre III kasi MMDA general manager na po siya, mga kaboses, mga kababayan ngayon. Sabi po kasi ni Torre dito sa interview na ito sa DWAR Abante Radio, mga kabos, mga kababayan, na susunod lang naman daw siya, no? Ang kanyang tungkulin po ay magpapangsyon, mga kabos, mga kababayan, sa pamamagitan po sa pagsunod niya po ng utos ng kanyang coach. Ang kanyang pong coach na sinasabi dito ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kabos, mga kababayan. Ngayon, natatawa tayo kasi hindi po natin alam kung ito bang si General Torre, mga kabos, mga kababayan, General Manager Nicolas Torre, ay meron pa pong natitirang utak. Kasi as a public servant, hindi po natin alam kung talaga po bang alam niya yung kanyang trabaho bilang MMDA General Manager, mga kabos, mga babayan. Kasi sunod-sunuran palagi kay BBM, mga kabos, mga babayan. At mantakin niyo po ito. Ito pong si General Torre, dahil po sa kanyang pagkasunod-sunuran, sinampahan ng kaso ng pagkakaresto ni former President Duterte. Ngayon po, mga kabos, mga babayan, halos po ng mga utos ng Presidente talagang sinusunod niya hanggang sa pagkatanggal niya po as a PNP chief. Ano po, mga kabos, mga babayan? Ewan ko lang kung ito bang tao rin na ito naglalaan rin ng respeto para sa sarili niya at hindi na nahiya. Ano po, mga kabos, mga babayan? From General ng PNP papuntang MMDA General Manager, ano po, mga kaboses, at from sunod-sunuran na PNP Chief noon, mga kaboses, mga babayan, gagawin pa rin niyang gusto pa rin niya maging sunod-sunuran ngayon, no, sa kay PBBM. Ito po ay palalaliman po natin, but before that, pakikinggan muna natin itong statement. Baka sabihin nyo, nagawa-gawa ko lang ito, mga kaboses, mga babayan. Narito po si General Manager Nicolas Torre III. I'm a government public servant. I am a presidential appointee. Ang tingin ko naman sa buong makinarya ng gobyerno ay isang malaking team. Kumbaga sa basketball, hindi naman araw-araw sabihin ng coach forward ka. Ayun. Or itong role mo. May option ang ating coach, ang ating presidente, kung saan niya ilalagay ang kanyang mga tao. So, ako naman, kung ano sinabi ng coach, sunod tayo. At may mga roles na ako'y naniniwala, walang malaki o maliit na roles Pare-pareho yan na lahat ay serbisyo publiko. Ito, kabubuhan, di ba? Hindi porket appointee ka ng Presidente, Mr. Nicolas Torre III, ano po, coach mo na yan. Ano po, mga kaboses, di ba? Sunod lang sa coach, ha? So, ang tanong natin sa'yo, serbisyo publiko ba talaga yung pinagpupunta mo dyan, o talaga bang alam mo yan trabaho mo, o baka na-pressure ka lang kasi nilagay ka ng Pangulo at kasi nakita rin sa iyo yung willingness mo na gawin kanilang sunod-sunuran. No, yung talent mo na gawin kanilang para bagang puppet, ano po, di ba? So ito pong pahayag na ito na sunod lang sa coach, mga kabos, mga kababayan, maaring pwede rin natin pakinggan bilang disiplina at teamwork na sinasabi niya. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po ito basketball, General Torre. Serbisyo publiko po ito. At yan pong sinabi mo na maging sunod-sunuran, nakakabahalang prinsipyo po iyan. Ano po? Kasi ang gobyerno po natin hindi po basketball, mga kaboses, mga babayan. Mantakin niyo po ito, ha? At ang Pangulo po natin ng Pilipinas ay hindi po coach ng personal na koponan, mga kabos, mga babayan, kundi pinuno ng isang demokratikong estado. Ano po? Itong sinabi ni General Torre, mga kaboses, mga babayan, na anumang papel daw ang italaga sa kanya ay tatanggapin niya, malaki man o maliit. Di ba? Wala na sa katinuan itong tao na ito, mga kaboses, mga babayan. Kahit ano raw yung ipapagawa sa kanya, gagawin niya. Saan na pupunta ngayon saan ba ang direksyon ngayon ng bayan? Hindi naman siguro lahat alam mo. At may siguro may limitasyon at may kanya-kanya tayong kakayahan. Pero wag mo namang lahatin. To the point na
baka akalain talaga ni Presidente Marcos na ikaw ay talagang sunod-sunuran, o baka naman talaga yan yung pinapakita mo, at dahil yan din yung prinsipyo na pinapakita mo, na susunod, malaki man o maliit. Ano po mga kabos, mga babayan. Dagdag pa po ni Torre, malinaw raw po para sa kanya ang prinsipyo ng pagsunod at pagtutok sa gawain anuman ang assignment, mga kaboses, mga babayan. So, para bagang blind obedience ang mensahe. Hindi po yan independent judgment. Sa gobyerno po, ito po, Nicolas Torre III, ang sinasabi mong sunod lang, ano po, ay napakadelikado. Kasi pwede po yang mauwi, ano po, sa pagtahimik natin kung may nakita tayo mali. Kasi nga, sunod-sunuran tayo, di ba? So, isang ganun lang, di ba? Pwede tayong tumahimik. Pangalawa, pwede mo ring gawin, no? Pwede ka ring maging tawag nito, kumbaga isang material, no, na gagawin nila na pagpanakip, no, o pagtatakip, mga kabos, mga babayan, sa pag-aabuso diyan sa kapangyarihan. At pangatlo, ito pong pagsunod mo sa presidente ay napakalaki pong mali, dahil hindi po pwede na ikaw po'y soldado ng mamamayang Pilipino at yung desisyon palagi ng presidente ang iyong talagang tinututukan o pinakikin lamang kahit labag sa interes ng publiko. Hindi po pwede yan. Ang public officials ay hindi personal appointee ng presidente. Mantakin mo yan, General Torre. Kundi, meron po kayong sinumpaan sa ating po saligang batas at meron po kayong pananagutan sa taong bayan. Hindi lamang po sa Pangulo, Ang problema kasi dito sa ganitong pahayag, mga kaboses, mga kababayan, itong governance natin ngayon, ginagawa pong loyalty base. Ano po? Hindi po binibigyan ng halaga unang-una itong professional ethics, institutional independence, at ito pong check and balances. Tama po yung sinabi ni General Torre na teamwork. Wala pong mali doon. Pero ang mali doon, mga kaboses, mga babayan, ay yung ginawang basihan, ano po, ni General Torre ay ang personal na pagsunod at hindi po sa prinsipyo. Ano po? Sa MMDA at iba pa pong ahensya, kailangan po natin ang paninindigan dyan. Hindi lamang po basta sunod-sunura. Kailangan ang boses mo independently, hindi lang puro utos. Ano po? So, ibig sabihin, kung walang uutos sa'yo, wala kang gagawin. Sunod-sunuran ka lang kasi unang-una, hindi mo alam yung trabaho mo Tanggap ka lang ng tanggap ng posisyon na kahit hindi mo naman kaya. Ang kasaysayan po ng Pilipinas ay napakalinaw. Marami po ang nangyayaring abuso dahil po sa pagiging sunod-sunuran. Itong mentality ba na sunod lang ako, sumusunod lang ako. Ito po ang linya na madalas ginagamit kapag may nangyayaring mali. Pero imagine, pero mantakin nyo po ito, wala pong umaako ng pananagutan, mga kaboses, mga babayan. Remember that. Always remember that. Kasi sumunod lang ako sa utos diba? Yan din yung nangyari noong pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Anong sinabi nila? Kami po'y sumusunod lamang sa utos. Sino bang nag-utos? Wala. Tikom lahat ng bibig. Walang umaako po sa accountability. Wala pong accountability nangyayari kasi nga, ang depensa palagi ay sumusunod lamang po kami. Mga kaboses, mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Ano po? Hindi po coach ang Pangulo at lalo na po, hindi po mga bench player ang taong bayan. Ang tunay po na lingkod bayan, marunong pong sumunod. Pero mas marunong pong tumindig kapag mali na. Kung puro sunod ang mangyayari, sino na ngayon ang magbabantay ng ating gobyerno? Kaya panawagan yun po natin sa lahat, hindi lamang po kay General Nicolas Torre III. Ang kailangan po ng bayan ay mga opisyal na may prinsipyo, may tapang, magsabi ng hindi kapag labag sa batas. At inuuna palagi ang taong bayan, hindi po ang coach na sinasabi o ang amo ninyo dyan. Ang serbisyo publiko ay hindi po laro kagaya ng basketball. At hindi kailanman maihahalin tulad
ang basketball sa public service. Kasi ito po ay buhay, karapatan at kinabukasan po ng mamamayan. Maraming salamat po mga kaboses, mga kababayan sa inyo pong pakikinig at panonood dito sa ating programa sa Standpoint Analysis. Maaari po kayong mag-subscribe, mag-hit ang notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga upload, and also mga kaboses, mga kababayan, i-comment nyo po ang inyong mga opinion dyan at babasahin po natin yan. At balang araw po isa-shoutout po namin kayo at ipa-flash po natin sa screen mga kaboses, mga kababayan, yung po mga insights po ninyo. Wala pong mali sa inyo pong mga opinion, lalo na po at ito pong lahat ay opinion ko lamang po mga kaboses, mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po yung nakasama ito sa Kaboses Wins para sa Standpoint Analysis.